Nagtungo sa Hulo-Sulu si Pangulong Rodrigo Duterte upang personal na alamin ang nangyaring pagsabog sa Mount Carmel Cathedral sa Hulo-Sulu. Narito ang report ni Daniel Manalastas. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pinangyarihan ng pagsabog sa Mount Carmel Cathedral sa Hulo-Sulu. Kasama ng Pangulo ang ilang cabinet officials, si Davao City Mayor Sara Duterte, PNP Chief Oscar Albayalde at ilang opisyal ng AFP. Nagbabala naman ang Malacanang sa mga nagpakana ng malagim na pambobomba. The law will not give them mercy. We will pursue them to the ends of the earth until every killer is placed behind bars. You know, the AFP will crush them. No amount of terrorism can stop the journey to peace. Ito ang babala ng Malacanang sa mga rebeldeng terorista na may pakana ng malagim na pambobomba sa Hulo-Sulu nitong linggo. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na galit na may halong pagdidismaya ang naging reaksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod doon nangyaring pambobomba. Kaya tingin ng palasyo mas lalo pang dapat paigtingin ang umiiral na batas militar sa Mindanao. Well, they're saying that martial law, despite martial law, there has been bombing and therefore martial law should be lifted. With more reason, martial law should be in place, because if you can do that under a martial law regime, then the more reason you should maintain it and be more strict in the implementation of security measures in that area. Kasabay nito, nagpaabot ng paikiramay ang palasyo sa mga pamilyang naulila. Dala rin ang paninigurado ng hustisya para sa mga biktima ng karumal-dumal na pambobomba. We condole, we express our sincerest and heartfelt sympathies to the families of the victims, and we will do everything possible to give justice to those who have perished. And all government agencies have been directed to attend to the families. Sa ngayon, security lapses ang nakikita ng Malacanang na naging kapabayaan sa nangyaring insidente. Tinitignan din hanggang sa ngayon kung may koneksyon ang nangyaring pagratipika sa Bangsamoro Organic Law. Pero hihintayin muna nila ang magiging investigasyon ng AFP at PNP. Iginit din ng palasyo na isolated ang nangyaring pambobomba. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat ang Malacanang sa mga world leaders na nagpaabot ng simpatsya sa nangyari. First, I'd like to acknowledge receipt of expressions of sympathies, condolences, and support from many countries of the world in relation to the tragic bombing that caused the lives and injuries to many people. Particularly those that I have read from Australia, Canada, and Ambassador Daniel Price of the Great Britain. And I would like to express our thanks also to our Pope, expressing also his sympathy to us. Daniel Manalastas para sa Bayan.